Good good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel po, ang inyong phone code. So today is November 19, 2025. At yung ngayon ay papunta dari ayan, binuksan ko lang kasi nag-vape yung ano natin. Dapat alam na nila yun na bawal. Magpapalusot kasi minsan dapat pinagpawawal na yun. Ayan, so today tayo ay papunta dyan sa may Urdaneta Road, Guadalupe Nuevo, Makati po ito. Ang layo naman ito. At dadalhin po natin yan sa may Enosa Tower, sa may 40th Street, Post Proper, North Side, Taguig City. Grabing layo naman nito. Southwest on St. Francis Street. 3.5 kilometers layo natin. Gurami lang. Yan, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Screen mo lang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger fee. Yan naman, saka naman po may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa loob. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Hindi ka naniwala sa Biblia, matigas ang bulo mo. Matigas ang ulo mo, hindi ka naniniwala sa totoo. Sinabi ng salita ng Diyos 2,000 taon na nakakalipas. Yung mga bagay na nakikita, kagaya ng bato, lupa, buhangin, no? Lahat ng nakikita, mga halaman, mga puno, etc. Ginawa mula sa mga bagay na hindi nakikita. Totoo. Bakit? Kaya hindi mo naman nakikita oxygen eh. Hindi mo rin nakikita ang hydrogen. Pero pag pinagsama mo yung dalawa, through combination of two atoms of hydrogen and oxygen, you can produce something that is thin. Nagkakaroon ng bagay na nakikita. Ang isa pa, na sa ngayon ay pinagkakaabalahan ng mga siyentipiko, yung tinatawag nilang black matters that exist in the entire universe. Ito, hindi nakikita ito. Kahit may tingin ko, hindi nakikita. But they call it black matters. Kasi hindi lang nila makita eh. Yan ang dahilan bakit sila naglagay mga tinatawag kung tawagin nila ay ano, yung God's particle. Naniniwala sila pa sa atom, sa nucleus, meron pang mga gano'n na hindi na lang nakikita. Na yun ang nagiging pinanggagalingan ng mga bagay na nakikita na pagka through chemical reaction, through combination, rapid combination. Talaga naman totoo eh, naniniwala ko, as simple as my knowledge in science, combine two hydrogen atoms to one oxygen atom, you will produce water. Combine two hydrogen atoms with two oxygen atoms, you will produce what we call hydrogen peroxide. H2O2 is hydrogen peroxide. It depends on the combination and the chemical reactions of elements that are not seen. Kaya makikita mo, pati isang planeta galing sa mga gas na hindi nakikita. Hanggang ngayon nga natuklasan ng mga scientific. Ngayon palang Saturn, yung planetang Saturn na parang ang laki-laking planeta, yung mga rings na nakapalibot, aba yung pala naman puro gas yun. Ano?
information from scientists and astronomers, Brother Ted. Saturn is a gas giant. Saturn is not solid like Earth, but is instead a giant gas planet. It is made up of 94% hydrogen, 6% helium, and small amounts of methane and ammonia. Hydrogen and helium are what most stars are made of. If you stand on Saturn, the density and temperature changes the deeper into the planet you go. But Saturn can't be said to have a solid surface. If you tried to walk on the surface of Saturn, you would fall into the planet, suffering higher temperatures and pressures until you are crushed. Tanyo, planet ito, nakikita ito, tinitignan ng mga scientifico eh. Pero ito galing sa hindi nakikitang gas. Alin yung gas na yun? 94% of hydrogen and 6% of helium and very small amounts of methane and ammonia. Tama ang sabi ng Biblia. Ang nakikita, ginawa nila sa hindi nakikita. Ang isa rin hindi nakikita, yung mga gases. Gaya ng hydrogen, oxygen, carbon dioxide, Patay tayo etc. dyan. etc. Eh, sino ngayon ang tututol nito sa Patay tayo Biblia? dito. Na nagpapahayag ng katotohanan bago pa naintindihan ng siyensya. Eh mag-isip kayo mga kapatid, yung mga ateista ng mga di naniniwala sa Diyos, sabi-sabi pa naman iniinsulto ang Biblia, isinulat daw ng mga goat herder sa Bronze Age. Patay tayo dyan. They have their abominable way of destroying the Bible. This atheist, in connivance with other scientists, which I do not want to call scientists, like Charles Darwin, Stephen Hawking, etc. These are not scientists. These are people with delusion who cannot accept the truth that the Bible tells us. Who nilalait nila ang Diyos. Tinatawag nilang stupido. Tinatawag nilang stupido ang naniniwala sa Biblia. Bakit?